Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Marcel lalo pang lumakas matapos maglandfall sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Alas 7 ngayong umaga, ito po ay namataan. Yan po ay sa layong 15 kilometers north-northeast ng Rojas City, probinsya ng Capiz. Ngayon ay nasa kategoryang tropical storm na ito. Taglay ang hangin nga abot sa 65 kilometers per hour at bugsong papalo naman sa 110 kilometers per hour. Inaasahan natin ang pagkilos ng bagyo, yan naman ay sa direksyong west-northwest sa bilis na 22 kilometro bawat oras. Kung ating matatandaan, nasa kategoryang low pressure area lamang nang pumasok itong ating nabanggit na sama ng panahon dito sa Philippine Area of Responsibility. Pero noong araw ng Miyerkules, lumakas pa ito dahilan naman para maging ganap na bagyo. At nitong araw nga ng Huwebes, una ito naglandfall sa bahagi nitong Siargao Island bandang alas 5 ng hapon. Pagsapit ng alas 8:30 ng gabi, tinumbok naman ito itong bahagi nitong Abuyog Leyte at sunod na tumama sa bahagi nitong Bantayan Cebu, pagsapit naman na ngayong Biyernes alas 2 ng umaga. Matapos naman itong tumawid sa karagatan, nakapag-ipon pa ito ng lakas at naging ganap na tropical storm bago tumama sa bahagi nitong Carles sa may probinsya naman nitong Iloilo kaninang alas 5 ng umaga. At ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Shelly Ignacio, dalawang posibilidad ang tinitingnan sa ngayon. Una, maaring hindi na ito tumama sa anumang bahagi nitong ating mga kalupaan. Pero kung magbabago yung kanyang pagkilos, maaring naman itong tumbukin itong bahagi nitong Northern Palawan, gayon din itong mga probinsya nitong Mindoro. Sa ngayon naman, asahan natin yung katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan sa mga lugar na sakop ng 300 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. Sa mga nagtatanong naman hanggang kailan ba mananatili ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. So mula pa kahapon, 4 na beses na nga ito naglandfall sa iba't ibang bahagi nitong Mindanao, gayon din sa mga bahagi nitong Visayas. Inaasahan nating tatahakin pa nito itong direksyon patungo sa Luzon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Pagtungtong ng araw ng linggo, posible po yan sa tanghali o kaya naman sa hapon. Sa ngayon naman, itinaas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dyan itong Romblon, Calamian Group of Island, Southern Occidental Mindoro at pati na rin ang katimugang bahagi ng Oriental Mindoro. Nasa ilalim din ng Signal number 2 ang Iloilo, Capiz, Aklan at Northern Antique. Signal number 1 naman ang nakataas sa Northern Palawan, Cuyo Island, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro at ang nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro. Nasa ilalim din ng Signal number 1 ang Lubang Island, Masbate, Burias Island, Ticao Island, maging ang Biliran, Leyte, Northern Cebu, Bantayan Island, pati na rin ang Camotes Island, pati na rin ang Negros Occidental, natitirang bahagi ng Antique at probinsya ng Guimaras. Sa mga susunod na oras naman, masungit na panahon ang iiral sa bahagi nitong Western Visayas, gayon din sa bahagi nitong kasama po dyan itong Romblon, gayon din ang Southern Occidental Mindoro, pati na rin ang Southern Oriental Mindoro, kasama ang Calamian Group of Islands. Inaasahan naman ang pagkakaroon ng ulan na may kasamang bugso ng hangin dito sa natitirang bahagi nitong Visayas, gayon din sa natitirang bahagi ng Mindoro Provinces, pati na rin sa Northern Palawan, Masbate at mga isla ng Cuyo, Calamian, Ticao, Burias at Lubang. Inaasahan naman ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may tsansa ng katamtaman hanggang sa paminsan ng malalakas na pag-ulan sa rehiyon nitong Bicol, gayon din sa probinsya nitong Marinduque at sa Quezon. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, inaasahan ang pagkakaroon ng may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan habang same weather condition para dito sa natitirang bahagi nitong Luzon. Ang Mindanao naman, matapos tumawid dito ang bagyo, inaasahan natin ang pangkalahatang maaliwalas na panahon. Pero paghandaan pa rin natin ang pagkakaroon ng isolated rain showers or thunderstorms. Silipin naman natin ang lagay ng ating mga karagatan. Sa ngayon, nakataas ang gale warning dito po yan sa northern at sa may eastern seaboards nitong Northern Luzon. Gayon din ang nakataas para sa mga baybayin nitong gitna at pati na rin dito sa may bahagi nitong katimugang Luzon. Ibig sabihin, bawal muna ang pagpalaot, lalong-lalo na sa mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.
Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang. Mga kaibigan, at katrabaho Si Obama, at ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa araw pa ng linggo, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang ating binabantayang bagyo. Kaya ngayon alamin natin ano ba ang magiging epekto niyan sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin natin sa Baguio City. Bukas, iiral ang maulap na kalangitan at ito ang magdudulot na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Pagsapit ng linggo hanggang sa Lunes, inaasahan nating muli namang magpapakita si Haring Araw. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, maulang panahon na naghihintay in the next 2 days. Pero sa pagsisimula ng isang panibagong linggo, muli namang magpapakita si Haring Araw. Sa Queen City of the South naman, paghandaan natin bukas, itong masungit na lagay ng panahon. Ibig sabihin po niyan, bukod sa mga pag-ulan ay asahan din ang pagbugso ng hangin. Sa araw ng linggo naman, iiral ang bahagyang maulap na kalangitan at ito nga yung magdudulot ano may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Improving weather condition naman pagsapit ng Lunes. Sa Metro Davao naman, ang pangkalahatang maaliwalas na panahon ang iiral simula Sabado hanggang sa araw ng Lunes. At panghuli na lamang natin sa bahagi ng Zamboanga City. Bukas maulang panahon pa rin ang iiral. Ipagpaliban muna ang paglalaba at maaari nyo namang gawin yan ang pagpasok itong araw ng linggo hanggang sa Lunes. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga at mag-ingat po kayong lahat.